Sa ating personal na buhay, marami tayong hinaharap na mga matinding hamon na sumusubok sa ating katapangang emosyonal. May mga napinsalang bagay, may mga nagkakasakit, may nawawala ng trabaho, may nalulungkot, diborsyo, kamatayan, at marami pang ibang problema. Kahit na hindi natin makukontrol ang mga pangyayaring ito, narito ang 7 diskarte upang makaabante pa rin tayo sa buhay. Number 1, harapin mo ang realidad. Isa lang ang alam nating pinakamadaling gawin sa buhay. Ano yon? Ito ay ang pagtalikod sa mga problema kaysa sa harapin ito. Magaling na magaling tayo sa pag-iwas ng problema. But if we want to be present, to enjoy life, and be more effective in it, we must orient ourselves toward facing reality. Kapag ginagabayan tayo ng prinsipyo ng katotohanan, magkakaroon tayo ng mas malalim na kakayahan upang harapin ang buhay na puno ng katapangan. Ang mahirap ay mananatiling mahirap kung iniiwasan mo ang mga hamon. Magiging madali lang ito kung haharapin mo. You will fail, but you need to try again. Sa una lang tayo maguguluhan. Sa una lang tayo mahihirapan. Sa una lang tayo matatakot. Hanggang sa unti-unti natin itong makakayanan. Life becomes more manageable. May matututunan pa tayo sa bawat sitwasyon. Makikita natin na lumalakas tayo. Mas magiging kumpiyansa na tayo. This is the basis of feeling capable, which is the wellspring of a satisfying life. Number 2, tanggapin mo ang buhay mo ngayon. May hinihiling ka pa ba sa buhay mo na hindi pa dumating? Yan ang dahilan kung bakit nadidepress ang karamihan. Palagi kasi silang nakapokus sa mga bagay na wala sa kanila. Nakaligtaan na nila ang mga bagay na nasa sa kanila na. The secret to life is to want what you have and to not want what you don't have. Being present means being present to the life that you have right here, right now. May kalayaan ka namang pumili sa buhay mo. May mabuting nangyayari, pero sa masama ka nakabase. May magandang sitwasyon, pero sa trahedya ka nakatuon. May maraming nagmamahal sa'yo, pero iniisip mo lang ang isang tao na nawala sa buhay mo. Araw-araw kang nabubuhay, pero araw-araw ka ring nalulumbay. Pumili ka sa dalawa. Focus on the negative or focus on the positive. Always choose positivity. You have a real chance to enjoy life. Tanggapin mo na mangyayari ang mga negatibong bagay. Surrender to the reality so you can give yourself a chance to do what you can do. Number 3, huwag kang magmadali. Natatandaan mo pa ba ang kwento ng pagong at kuneho? Ang mabagal at matatag ang nanalo sa karera. Maikapit ba natin yan sa totoong buhay? Siyempre, sa palaging pagmamadali natin, marami tayong makakaligtaan sa buhay. Parang sinisira natin ang sarili nating tagumpay. Pati sarili natin, inuunahan na natin. Ito ang dahilan kung bakit marami tayong nagawang pagkakamali. Gusto nating madaliin ang pamumuhay, pero ang madaling buhay na yon ay hindi pinakamagandang buhay na inaasahan natin. There's no shortcut to success. There's no elevator to success. We all use the stairs. May kasabihan nga tayo, kapag mabagal kang sumulong, mas maaga kang makarating. Ibig sabihin ng mabagal ay disiplinado. Disiplinado ang uri ng diskarte na hahantong sa pangmatagalang pagbabago. Number 4, sanayin mong magpasalamat. Sa palagi nating pag-focus sa mga problema, hindi na natin naiisip ang mga magagandang pangyayari. Madali nating mabilang ang ating mga problema sa halip na ating mga pagpapala. Ngunit ang negatibong pag-uugali ay nagpapabagabag sa ating pananaw na imbes na magpasalamat, palagi na lang tayong nagrereklamo. Changing your perspective can make all the difference. Recognizing the good and receiving it with gratitude is a recipe for emotional health and well-being. Kapag sinanay natin ang sarili natin na magpapasalamat, ito'y magpapalawak ng posibilidad na magamit natin ang kabutihan na ibinigay sa atin at gamitin din ito upang makayanan ang mga paghihirap na hindi natin maiiwasan. Number 5, yakapin mo ang iyong sarili. Yakapin mo ang lahat. Maganda man o di kaaya-ayang pangyayari, yakapin mo lahat-lahat. May mga sitwasyon na kinakatakutan natin. May mga mabibigat na problema. May nakakalitong sitwasyon. Kaya kinikimkim na lang natin ito
dahil ito ang tanging paraan na sa tingin natin ay malalayuan na natin ang negatibong sitwasyon. But the truth is, we need our feelings in order to find satisfaction, in order to find meaning, and in order to find pleasure in life. Getting rid of feelings not only backfires, but it also drains us of the psychological energy that makes life worth living. Feelings are the source of our motivation. Feelings are the energy, the vitality, the juice of life. Kung wala ang kalungkutan, hindi natin ma-appreciate ang kagalakan. Bahagi din ito ng ating buhay. Kaya kung wala ang mga negatibong sitwasyon, ano pa ba ang silbi ng ating buhay? Paano mahuhubog ang ating personalidad? Paano masusukat ang ating kakayahan? Walang kulay ang buhay. Mawawala ang pagiging malikhain ng bawat isa. Hindi rin natin malalaman kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Wala rin siguro tayo dito. Without our feelings, nothing would really matter. Number 6, tanggapin mo ang kabiguan. Pareho mong tanggapin ang tagumpay at kabiguan. Bahagi ito ng ating paglalakbay. Minsan matatalo, minsan mananalo. Alam naman nating lahat na walang perpektong tao. So don't be hard on yourself. Kung nabigo ka man ngayon, pwede ka pang lumaban ulit. The important thing is, you stay in the game. The dynamic process of life, trying, succeeding, failing, and trying again, is the only way to develop lasting confidence in ourselves. Natutunan natin sa ating buhay na pwede tayong magtagumpay. Pwede rin tayong bumangon mula sa pagkadapa. Natutuhan din natin ang magpakumbaba. At natutuhan natin na tayo'y tao lamang na palaging nangangailangan ng tulong at suporta ng ibang tao. Para lang itong kanta na a warrior is a child. No matter how mature or successful we become, the child within us always will need mentors and friends who will see us through. Number 7, don't take people for granted. Madali na lang baliwalain ang mahalagang bagay. We easily take people for granted. Marriage, family, friendship is a living experience. Giving love is what you need to do every day. It is something that is earned every day. It requires commitment to keep it working. Alam ng ating puso na masasaktan tayo at makakasakit din tayo sa iba. Ito ang natural na katangian ng pagiging tao. Hindi natin maiiwasan ang mga sitwasyong ito. We can only devote ourselves to do what we can do, to weather them, and to mend them. Love is essentially repair work. Makakasakit man tayo, pero hihingi tayo ng kapatawaran. Harapin natin ang ating pagkakamaling nagawa. Matuto din tayong magpatawad kung may nagkamali sa atin. Kung madadapa man tayo, babangon ulit tayo. Kung madadapa na naman, babangon din tayo ulit. That's the beauty of life. Stress na stress ka na ba ngayon? Ang daming nag-PPM sa akin na sobrang stress na raw nila sa buhay. May babasahin lang tayong message. Hi sir, good PM po. Sobrang stress ko ngayon sir dahil iniwan ako ng mister ko. Kaya ako na lang ang magpapalaki sa dalawa naming anak. Mahirap maging single mom, tas nawalan din ako ng trabaho. Hindi ko na alam ang gagawin ko sir. Sobra na ang stress ko. Alam ko namang mali ang magpakamatay. Ipag-pray mo po ako sir, na tapusin ni Lord ang paghihirap ko. At ito pa ang isang message. Alam ko sir, lahat naman tayo ay na-stress. Pero bakit sobra ang stress ko? Buti sana kung dahil lang ito sa isang malaking problema. Kaso hindi. Ang dami kong problema. Paghihirap. At parang walang katapusan ng pag-aalaga ko sa may sakit kong asawa. Hindi naman ako nagre-reklamo. Pero bumibigay na ang katawan ko. Gaya ng dalawang nag-PM sa akin. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan nila. Nadarama mo ba minsan na parang nalulunod ka na sa sobrang stress? Kung oo, matutulungan ka ng videong ito. Tatalakayin natin ngayon kung ano ang mga dahilan ng stress, kung paano ka naaapektuhan nito, at kung paano mababawasan ang stress mo. Ano ang dahilan ng stress? Lumalala ang stress ng karamihan sa mga adulto. Ang buhay ngayon ay punong-puno ng pagbabago at kawalang katiyakan. Ito ang ilan sa mga nakadaragdag ng stress. Divorce, pagkamatay ng mahal sa buhay, malubhang sakit, aksidente, krimen, sobrang dami ng gawain, disaster, natural man o gawa ng tao, pressure sa paaralan o trabaho, problema sa pera at trabaho. Ang kawalan ng trabaho ay sobrang nakapanlulo mo. Kaya ang mga nawalan ng trabaho
ay posibleng magkasakit, magkaproblema sa pagsasama nilang mag-asawa, magka-anxiety, ma-depress, at magpakamatay pa nga. Ang kawalan ng trabaho ay nakakaapekto sa buong buhay ng isang tao. Pero hindi lang ang mga adulto ang na-stress. Na-stress din ang mga bata. Ang ilan ay nabubuli sa paaralan o napapabayaan sa tahanan. Biktima naman ang ilan ng pisikal, emotional o sexual na pang-aabuso. Marami rin ang na-stress dahil sa exam at dahil sa grade sa paaralan. May mga nahihirapan dahil sa paghihiwalay ng mga magulang nila. Ang mga batang na-stress ay posibleng dumanas ng mga bangungot, mabagal matuto, ma-depress, o may tendensyang ihiwalay ang kanilang sarili. Hindi naman makontrol ng ilan ang kanilang emosyon. Kailangang matulungan agad ang mga batang na-stress. Ano ang stress? Ang stress ay ang reaksyon ng iyong katawan sa isang napakahirap na sitwasyon. Magpapadala ang utak ng napakaraming hormone sa iyong buong katawan. Dahil dito, bibilis ang tibok ng puso mo, pati na ang iyong paghinga. Tataas ang presyon ng dugo mo at magkakaroon ka ng tensyon sa iyong mga muscle. Pero bago mo pa mapansin ang mga pagbabagong ito, handang-handa na ang buong katawan mo. Kapag natapos na ang nakaka-stress na sitwasyon, babalik na sa normal ang katawan mo. Tandaan po natin na may nakakabuting stress at may nakakasamang stress. Ang stress ay isang normal na reaksyon ng ating katawan na tutulong sa atin na maharap ang mahirap o mapanganib ng mga sitwasyon. Nagsisimula ang reaksyong ito sa ating utak. Nakakabuti ang stress dahil tutulong ito sa atin na kumilos agad. At kung tama ang antas ng ating stress, tutulong ito sa atin na magawa ang mga gusto nating gawin o maging mahusay. Halimbawa, maging mahusay sa panahon ng exam, interview sa trabaho, o maging sa sports. Pero ang chronic stress o matagal at matinding stress ay makakasama sa atin. Kapag patuloy at paulit-ulit na ang stress natin, posibleng maapektuhan ang ating physical, emotional, at mental na kalusugan. Baka magbago rin ang ating pag-uugali at pakikitungo sa iba. Nang dahil sa sobrang stress, ang ilan ay gumagamit ng droga o nalululong sa ibang bisyo para lang makalimutan ang stress. Baka mauwi pa nga ito sa depresyon, sobra-sobrang pagod o burnout, o sa pagnanais na magpakamatay. Iba-iba ang epekto ng stress sa bawat tao. Pwede itong maging dahilan ng iba't ibang sakit at naapektuhan nito ang halos buong katawan. Ano ang epekto ng stress sa katawan natin? Ayon sa research, maapektuhan ang ating nervous system. Ang nervous system ang nagdidikta sa katawan na maglabas ng mga hormone gaya ng adrenaline at cortisol. Pinapabilis ng mga ito ang tibok ng puso, pinapataas ang blood pressure, pati na ang glucose sa ating dugo. Dahil dito, bumibilis ang reaksyon natin sa panganib. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa pagiging irritable, anxiety, depression, pananakit ng ulo, problema sa pagtulog o insomnia. Maapektuhan din ang ating musculoskeletal system. Para maprotektahan tayo sa posibleng pinsala, nagkakaroon ng tensyon sa ating mga muscle. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, at muscle spasm. Maapektuhan din ang ating respiratory system. Bumibilis ang ating paghinga dahil kailangan ng katawan natin ng mas maraming oxygen. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa paghingal o hyperventilation, pangangapos ng hininga, pati na ang pagsumpong ng panic attack kung meron ka nito. Maapektuhan din ang ating cardiovascular system. Bumibilis at lumalakas ang pagtibok ng ating puso para mas makadaloy ang dugo sa buong katawan. Lumuluwag o sumisikip ang mga ugat para makadaloy ang dugo sa parte ng ating katawan na mas nangangailangan nito, gaya ng ating muscle. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa alta presyon, atake sa puso, at stroke. Maapektuhan din ang ating endocrine system. Ang mga glandula sa katawan ang naglalabas ng mga hormone gaya ng adrenaline at cortisol na tumutulong sa katawan na maharap ang stress. Pinapataas ng atay ang ating blood sugar level para lalo tayong lumakas. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa diabetes, paghina ng resistensya kaya madaling magkasakit, pabago-bagong emosyon at pagtaas ng timbang. Maapektuhan din ang ating gastrointestinal system. Nahihirapan ang katawan natin na iproseso ang pagkain. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa pagduduwal, pagsusuka, diarrhea, at hirap sa pagdumi. Maapektuhan din ang ating reproductive system. Naapektuhan ng stress ang mga organ sa pag-aanak at ang kagustuhang makipag-sex. Pero kapag sobra ang stress, posible itong mauwi sa kawalan ng kakayahan sa sex, pagiging irregular ng regla o paghinto ng regla. Paano natin mahaharap ang stress?
Para makayanan mo ang stress, kailangan mong isipin ang iyong kalusugan, pakikitungo sa iba, pati na ang mga goal mo at prioridad mo sa buhay. Yan ang mga bagay na talagang mahalaga. Sa video ito, malalaman mo ang ilang praktikal na prinsipyo na makakatulong sa'yo na maharap o mabawasan pa nga ang stress. Number 1. Mamuhay ng paisa-isang araw lang. Napakaganda na nakasulat sa Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay bahagi na ng buhay ang mga alalahanin. Pero huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw. O huwag mo munang alalahanin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Kasi makadaragdag lang ito sa stress mo ngayon. Kaya mamuhay ka ng paisa-isang araw lang. Pwede kang magka-anxiety dahil sa stress. Kaya subukan mong tanggapin na hindi maiiwasan ang lahat ng stress. Kaya ang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman maiiwasan ay makadaragdag lang sa stress mo. At bakit ka pa mag-aalala kung hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot mo? Di ba? Number 2. Maging makatwiran sa inaasahan mo. Basahin natin ang Santiago 3:17. Pero ang karunungan mula sa itaas ay makatwiran. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay huwag maging perfectionist. Iwasan maging di makatotohanan sa inaasahan mo sa sarili mo o sa ibang tao. Alamin mo ang limitasyon mo at alamin mo rin ang limitasyon ng ibang tao at maging makatwiran sa inaasahan mo. Kapag ginawa mo ito, mababawasan ang stress mo. Maging masayahin din. Kapag kasi tumatawa ka, kahit may mali, mababawasan ang tensyon mo at gaganda ang iyong mood. Number 3. Alamin mo kung ano ang nakakapagpa-stress sa'yo. Sundin natin kung ano ang payo ng Kawikaan 17:27. Ang taong may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag negatibo ka. Kaya relax ka lang. Alamin mo kung ano ang nagpapastress sa'yo. At tingnan mo ang reaksyon mo. Halimbawa, kapag na-stress ka, pwede mong isulat ang mga naiisip mo, nadarama mo, at ang ginagawa mo. Kung alam mo ang reaksyon mo kapag na-stress ka, mas maharap mo ito ng maayos. Pag-isipan mo din kung paano aalisin ang mga nakakapagpa-stress sa'yo. Kung sa tingin mo ay imposibleng mapaalis ang stress, gumawa ka ng paraan para at least mabawasan ang epekto sa'yo ng stress. Pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang isang gawain o paano mo aayusin ang schedule mo. Baguhin mo ang pananaw mo. Baka ang nakakapagpa-stress sa'yo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba. Kaya depende yan sa pananaw ng isa. Halimbawa, may sumisingit sa'yo sa pila. Siyempre, ikakagalit mo yun at may stress ka pa dahil sa haba ng pila. Pero wag mong isipin kagad na masama ang motibo ng taong sumisingit sa pila. Pero kung iisipin mong kabastusan yun, siyempre, maiinis ka lang. Bakit hindi mo isiping may maganda siyang dahilan? Malay mo, tama ka, di ba? Tingnan mo ang positibo sa isang sitwasyon. Kung matagal kang nakapila, mababawasan ang stress mo kung magbabasa ka muna o laro ka muna ng mobile games habang naghihintay. Kailangan mong lawakan ang pananaw mo. Tanungin mo ang sarili mo, mas lalala kaya ang problemang ito bukas o sa susunod na linggo? Alamin mo kung ang problema mo ba ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ba ito sa hinaharap. Number 4. Sikaping maging maayos. Basahin natin ang unang Korinto 14:40. Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay sikaping maging organisado. Gusto nating maging organisado sa mga bagay-bagay, di ba? Pero kung magpapaliban ka, madaragdagan ang stress mo. At baka humaba lang ang listahan ng mga gawaing hindi mo natatapos. Kaya gumawa ka ng practical na schedule at sundin mo ang schedule mo. Dapat wala kang ipagpaliban at alamin mo rin at itama mo ang mga ugaling nagiging dahilan ng pagpapaliban mo. Number 5. Maging balanse. I-apply natin sa ating buhay ang nakasulat sa Ecclesiastes 4:6. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay kapag subsub ka sa trabaho, baka hindi ka na masiyahan sa resulta ng pagpapakapagod mo. Baka wala ka ng natitirang panahon at lakas para ma-enjoy ang mga pinagpaguran mo. Magkaroon ng balansing pananaw sa pera at trabaho. Hindi dahil marami kang pera, magiging mas masaya ka na o mababawasan na ang stress mo. Ang totoo, baka kabaligtaran pa nga. Ang mayaman ay hindi pinatutulog ng kanyang kasaganaan. Yan ang sabi sa Ecclesiastes 5:12. Kaya sikaping mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Matuto ka ring mag-relax. Magpahinga ka kung pagod ka na. Nababawasan ang stress mo
kapag ginagawa mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Pero baka hindi rin makatulong ang libangan na gaya ng basta panonood ng TV, paglalaro ng mobile games, paggamit ng social media. Kaya ilagay sa lugar ang paggamit ng gadget. Iwasan ang mayat-mayang pagtingin sa mga email, text o social media. Kung hindi naman kailangan, huwag tingnan ng mga email para sa trabaho. Kung hindi naman oras ng trabaho. Number 6, alagaan mo ang iyong sarili. Ito ang sinabi ng unang Timoteo 4:8. May konting pakinabang sa pisikal na pagsasanay. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay ang regular na pag-ehersisyo ay nagpapaganda ng kalusugan. Magkaroon ka ng magandang kaugalian. Kung mag-ehersisyo ka, gagaan ang pakiramdam mo at mas gaganda ang reaksyon ng katawan mo sa stress. Kumain ka ng masusustansyang pagkain at huwag magpalipas ng gutom. Siguraduhin sapat ang pahinga mo. Iwasan mo ang nakakasamang solusyon sa stress, gaya ng paninigarilyo at pag-abuso sa droga at alkohol. Habang tumatagal, lalo ka lang may stress dahil posibleng sirain nito ang kalusugan mo at ubusin pa nito ang naipon mong pera. Kung hindi mo na kaya ang stress, magpatingin ka na sa doktor kapag lumalala na ang stress mo. Hindi ka dapat mahiyang magpatulong sa mga doktor. Pero alam mo ba na ang kabaitan ay gamot din sa stress? Ito ang nakasulat sa Kawikaan 11:17. Kapag mabait ang isang tao, siya mismo ang nakikinabang. Pero kapag malupit ang isa, siya mismo ang napapahamak. Ibig sabihin, kapag mabait ka sa iba, gaganda ang kalusugan mo at magiging masaya ka. Pero ang isang taong masungit o hindi mabait ay hindi masaya dahil nilalayuan siya ng iba. Mababawasan din ang stress natin kung mabait tayo sa sarili natin. Halimbawa, hindi natin pipiliting gawin ang isang bagay na hindi natin kaya at hindi natin mamaliitin ang sarili natin. Dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang sabi ni Jesucristo na nakasulat sa Marcos 12:31. Number 7, magtakda ka ng prioridad. Sabi ng Filipos 1:10 na makita ninyo kung ano ang mas mahalagang bagay. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay pag-isipang mabuti ang iyong mga prioridad. Ilista mo ang mga gawain mo depende sa kung ano ang pinakamahalaga. Makakatulong ito sa'yo na mag-focus sa mas mahalagang gawain. Makikita mo rin kung alin ang hindi pa kailangan gawin, kung alin ang pwede mong ipagawa sa iba, o kung alin ang hindi na kailangan gawin. Sa loob ng isang linggo, bantayan mo kung paano mo ginagamit ang oras mo. Pagkatapos, pag-isipan mo kung paano mo ito magagamit sa mas mabuting paraan. Kung kontrolado mo ang oras mo, hindi ka laging nagmamadali. Maglaan ka rin ng panahon sa pagpapahinga. Ang konting pahinga ay makakapagpalakas sa'yo at makakabawas sa stress mo. Number 8, humingi ka ng tulong. Napakaganda ng payo ng Kawikaan 12:25. Ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay ang mabait na mga salita ng iba ay makakapagpagaan ng loob mo. Kaya makipag-usap ka sa taong makakaunawa sa'yo. Baka matulungan ka niya na tingnan ang mga bagay-bagay sa ibang anggulo o makahanap pa nga kayo ng solusyon. Kapag nasasabi mo sa iba ang niloloob mo, gagaan ang pakiramdam mo. Kaya't huwag kang mahiya na humingi ng tulong. Pwede mo bang pakiusapan ng iba na tulungan ka sa gawain mo? O baka pwedeng ipakisuyo mo na ito sa kanila. Kung na-stress ka sa katrabaho mo, pag-isipan mo kung ano ang magandang gawin. Halimbawa, pwede mo bang sabihin sa kanya sa mabait at mataktikang paraan ang nararamdaman mo dahil sa kanya? Kung hindi siya magbago, baka pwede mong bawasan ang panahong kasama mo siya. Number 9, huwag mong pabayaan ang iyong kaugnayan sa Diyos. Ayon sa Mateo 5:3, maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay hindi lang pagkain, pananamit, at tirahan ang kailangan natin. Kailangan natin ang Diyos. At para maging masaya, dapat na maging palaisip tayo sa kaugnayan natin sa Kanya. Napakalaking tulong ang panalangin. Iniimbitahan ka ng Diyos na ihagis mo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Ang pananalangin at pag-iisip ng mabubuting bagay ay tutulong sa atin na magkaroon ng kapayapaan ng isip. Magbasa ka ng mga libro na tutulong sa iyo na mapalapit sa Diyos. Ang mga prinsipyong tinalakay sa videong ito ay mula sa Biblia na isinulat para matulungan tayong mapalapit sa Diyos. Binibigyan din tayo ng Biblia ng karunungan at kakayahang mag-isip. Kaya bakit hindi mo subukang magbasa ng Biblia? Pwede mong simulan sa Aklat ng Kawikaan. Malaki rin ang nagagawa ng pagpapatawad. Ito ang nakarecord sa Kawikaan 19:11. Ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kanya na magalit agad at nagiging kapuri-puri siya
kapag pinalalampas niya ang pagkakamali. Tandaan po natin na ang stress ay nakakasama sa kalusugan, pero ang pagpapatawad ay nakakabuti sa kalusugan. Bakit? Ang pagpapatawad ay ang pag-aalis ng negatibo at pagkakaroon ng positibo na mga damdamin, emosyon at paggawi sa nagkamali sa atin. Kaya ang konklusyon natin, ang pagpapatawad ay makakatulong para mabawasan ang sakit na nauugnay sa stress. Pero posible ba ang buhay na walang stress? Ang karunungan mula sa Biblia ay makakatulong para maiwasan ang hindi kinakailangang stress. Hindi natin kayang alisin ang lahat ng nakakapagpa-stress sa atin, pero kaya itong gawin ng ating may lalang. Meron siyang inatasan para tumulong sa atin. Ito ay si Hesukristo. Noong nandito siya sa lupa, gumawa siya ng kamangha-manghang mga bagay, pero sa malapit na hinaharap, higit pa ang gagawin niya para sa buong mundo. Una, papagalingin ni Jesus ang mga may sakit. Basahin natin ang Mateo 4:24. Napabalita siya sa buong Syria at dinala nila sa kanya ang lahat ng dumaranas ng iba't ibang sakit at matinding kirot, ang mga sinasapian ng demonyo, mga epileptiko at mga paralisado, at pinagaling niya sila. Ikalawa, maglalaan si Jesus ng tirahan at pagkain para sa lahat. Basahin natin ang Isaiah 65:21 at 22. Magtatayo sila ng mga bahay at titira sa mga yon, at magtatanim sila ng ubas at kakainin ang bunga nito. Hindi sila magtatayo pero iba ang titira, at hindi sila magtatanim pero iba ang kakain. Ikatlo, magiging payapa at tiwasay ang lupa sa ilalim ng pamamahala ni Jesus. Basahin natin ang Awit 72:7-9. Sa panahon niya, mamumukadkad ang matuwid at mamamayani ang kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Magkakaroon siya ng mga sakop mula sa isang dagat hanggang sa isa pang dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa, at didilaan ng mga kaaway niya ang alabok. Ikaapat, aalisin ni Jesus ang kawalang katarungan. Basahin natin ang Awit 72:13-14. Maaawa siya sa hamak at sa dukha, at ililigtas niya ang buhay ng mga dukha. Sasagipin niya sila mula sa pang-aapi at karahasan. Panglima, aalisin ni Jesus ang pagdurusa at kamatayan. Basahin natin ang Apokalipsis 21:4. Mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Mas matindi ngayon ang nararanasang stress, pag-aalala, kalungkutan at kirot ng mga tao kumpara noon. Bakit normal na lang ang stress ngayon? Sinabi ng Biblia ang pinakamakatwirang sagot. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:1, sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Ipinaliwanag ng Biblia na ang dahilan ay ang masasamang pag-uugali ng mga tao. Sila ay sakim, arogante, marahas, pakitang tao sa pagsamba, walang pagmamahal sa pamilya, at walang pagpipigil sa sarili. Magwawakas sa mga huling araw kapag namahalan na si Hesukristo sa lupa bilang hari ng kaharian ng Diyos.